Praise the Lord. Hallelujah. Just felt like singing that last part of the song, mga kapatid. Samahan niyo po ako umawit kahit sa sarili niyong mga tahanan, sa sarili niyong mga lugar ngayon, mga kapatid. Just think about the faithfulness of God, His goodness sa ating buhay. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Ang katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bihati, tagumpay man ay naroon. Tuluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, O Diyos. Hallelujah. Can we just worship the Lord this morning, mga kapatid, for His faithfulness, for His goodness in our lives. Let's clap our hands. Hallelujah, Father. We praise you, Let's clap God. our praises Hallelujah. to God. For We He is worship you, God. faithful. Hallelujah. For He is Glorify your good. name, O He God. is worthy to be Hallelujah. praised. Yes, O God. He is worthy to Hallelujah. be Thank you, Father, magnified Lord. in our lives. Hallelujah. Hallelujah. We praise your holy name, O God. Karapat-dapat Hallelujah. po, Panginoon, sa ating Thank mga you, Father, pagsamba, Lord, O mga God. Hallelujah. Yes, karapat-dapat. Lord. Thank you, Karapat-dapat Lord ang ating Jesus, for this Panginoon. opportunity, O God, Di that we man got tayo in your name, O pahirapan God. all the days of our life, Hallelujah. but God will Hallelujah. always be We faithful. praise you, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Father, Lord, O God. We Thank you, praise you, Jesus. God, Sabi nga mighty po name, mga O God. kapatid, Lamentations Hallelujah. chapter 3, Hallelujah. because Hallelujah. of the Lord's mercies that we are not consumed. Dahil po yan sa habag ng ating Panginoon, kung ba't tayo hindi pa nalilipol, why God is not yet taking off our lives, that is because He is merciful, because He is gracious, and He is loving to every one of us. That's the reason why I'm here. That's the reason why every one of us is still here, because God loves us so much. And that is the attribute of God's love. He is merciful and He is gracious sa ating mga buhay. Why not? Let's open this service with a prayer from our hearts. Lahat po tayo manalangin, mga kapatid. Samahan niyo po ako na buksan ang gawain ito sa panalangin. Acknowledging the mercy of God. Acknowledging the grace of God. I don't know what you've been through. I don't know what you're doing right now. I don't know what you can feel or what you're thinking about this service. But God is reminding us of His mercy and His grace, that we would never be here if it hadn't been for the grace of God, for the love of God. Can we just acknowledge the love of God, mga kapatid, sa umagang ito, sa oras na ito? Tayo po magpasalamat sa ating Panginoon sa pagkakataon na ibinigay niyo sa atin. Ano po ko sa
Let's pray this moment from our hearts. Hallelujah. Lord of God. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, we praise you, God. Arabi We adore your name, O God. Hallelujah. Kosanda. We glorify you, God. We magnify We you, Lord thank you, Jesus, the Lord. Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah. We honor you, God. Stay. We thank you, Lord, for your goodness, for your faithfulness. Hallelujah. Thank you, God, for your Forgive us in our goodness and your sins, faithfulness, O God. mga bagay, Hallelujah. Panginoon, na namin Hallelujah. nagagawa na hindi mo Panginoon, O kaloob. God. Maraming O mga salamat, bagay na Panginoon, O God. namin Hallelujah. hindi Yes, ginagawa, Lord, O Panginoon. God. We pray for Hallelujah. forgiveness, Thank you, cleansing Father, of our Lord. hearts. Hallelujah. Linisin po ay Hallelujah. In mga the puso, name of Panginoon. Jesus. Panginoon, karapat-dapat kami sa iyong harapan sa oras na ito. Ikaw, Panginoon, magpatawad sa amin. Cleanse us from all of unrighteousness. For you've said in your word, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya, Panginoon, there's no sin that you can't forgive. There's no backsliding that you can't restore. There's no sickness that you can't heal. Because with you, God, all things are possible. Hallelujah, hallelujah. Move in our midst. Oh God, sa mga kami lugar nandito ngayon sa Pilipinas, in the American region, the Europe, other parts of Asia, other parts of the world. Alam ko, Panginoon, you're not limited. You're not bounded with time. You're not bounded with the season. Hallelujah, with day or night. But you are all-powerful, God, and you are all-present, God. You can work in our lives, Lord. Sa man kami lugar ngayon, anumang oras sa amin, Panginoon. Sino man kami sa iyong harapan, but you can move in any language, in any race. Hallelujah. We believe in you, Lord. And we thank you, Lord, for this morning, for this day, for this moment that you've given for us. Salamat muli, Panginoon, sa bagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. We can still breathe, that we're still alive, Lord, in your presence. Kaya samahan mo kami, Panginoon, sa aming gawain from the start of this service until the end. May your presence be with among us. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. We're claiming the victory in the name of Jesus Christ, we pray. Everybody said, thank you, Jesus. At ating palapakan muli ang ating Panginoon, mga kapatid. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. One more time. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, We praise Jesus. your Thank holy you, name. Jesus. Hallelujah. 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 Maraming salamat sa Panginoon, mga kapatid, for this moment, as I've read that verse kanina sa Lamentations chapter 3, I think verse 21. It is because of the Lord's mercies that we are not consumed. Literally sa Tagalog, dahil po sa kahabagan ng Panginoon, kung bakit pa tayo nabubuhay, kung bakit pa tayo hindi nililipol, o sa mas mababaw na translation, kung bakit hindi pa tayo pinapatay ng Panginoon. Because He's got all the power to do that, mga kapatid. He doesn't need COVID-19 to kill humanity. Amen. In any form, in any time na naisin ng Panginoon, He can just kill us all. According to the book of Isaiah, He is God. He kills and He make alive. He wounds and He heals. Siya yung nagpapagaling, siya rin yung maaring magbigay ng karamdaman. Siya yung nagbibigay buhay, siya rin maaring pumatay, mga kapatid. Pero salamat na lang sa ating Panginoon that we are in the grace period. We're no longer living in the Old Testament times that the Gentiles or the heathens, those who doesn't belong to the Israelite people, God can easily kill them through plague, through storm, through earthquake, through fire. But we thank God, mga kapatid, tayo nabubuhay ngayon sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? It doesn't mean, sabi nga ni Apostle Paul, mga kapatid, hindi dahil sumasagana yung biyaya ay ating aabusuhin ang biyaya ng ating Panginoon. God's grace ay kahit ito ay unlimited, but it's always a limitation, mga kapatid, or we can never abuse this, most especially when we are already in the church or we're already part of the body of Christ. Maybe nung tayo pa hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, God can understand us because out of innocence, God can forgive us. But the moment that we are been converted and we know the Lord, we're reading our Bible, we know what's right and what's wrong in the sight of God, and we're still doing it,
Apostle Paul reminded us not to abuse the grace of God. Yan. So, sa umagang ito mga kapatid, pwede naman mag-share tayo na tinatawag nila na God-saving moment. Yung mga pagkakataon na we are on the verge of doing something wrong or something against the will of God, or we're deciding something na hindi kalooban ng Panginoon. But God did something to stop you and hold us back. At hindi natin nagawa yung bagay na yan. Or hindi natin napuntahan o nasabi o whatever it is na na-feel nung i-share mga kapatid na bagay na iniligtas tayo ng Panginoon. O maaari before we've been even saved, ano yung mga moments na God-saving moment. Parang hinablo tayo ng Panginoon from darkness into His marvelous light. Okay. I hope naintindihan yung question ko mga kapatid. Na-miss ko lang kayo mga kapatid, kaya salamat sa Panginoon. Nandito ako ngayon. At I hope na this would continue. Love is striving mga kapatid. So, Brother John Carlo Nate, turn off ka na lang to. Hello po. Morning. Good morning po sa ating lahat. Sa akin po, yung parang, yung kwan po, yung tinubos po ako ng Panginoon sa kasalanan po, yung tinanggal ay parang kinuha po niya ako sa mundo na inalis niya po yung mga bisyo ko, sigarilyo. Nainom po kasi ako before nung hindi pa ako Christian. Tapos po, papasalamat po talaga ako sa Panginoon dahil nakilala ko po siya. Na nakilala ko yung tunay na Panginoon po talaga na dapat sambahin. Minsan po nanghihina pero nandun pa rin po yung kausayan ng Panginoon dahil pinapagaling niya po ako sa mga trials ko. Yun lang po. Maraming salamat po. Amen. Thank you, Brother Giancarlo. Next po siguro, Sister Cassie. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buonanotte sa amin eh. Anyway. Pwede pa ulit ang tanong dahil hindi ko siya naninindihan. Parang share something about your God-saving moment, yung pagkakataon na niligtas ka ng Panginoon. Kaya meron kang desisyon gagawin or kasalanan ng gusto gagawin or lugar na pupuntahan di kalooban ng Panginoon, pero God in the middle do something. In term pala ay God intervened. Yeah. When God intervened. God's intervention sa buhay natin. God intervention. Sa tingin ko, I'm not sure kung intervention naman yan, pero noon, nagbabarkada ako. Yung parang lumalabas ako, pero with a friend, yung sa labas, hindi taga-church. So parang lumayo sila sa akin when noon nagkaroon ako ng sakit. Yung parang sinabi niya, yung totoong kaibigan mo, andyan in the difficult moment. Di ba mga kapatid, ganon yung thoughts. And yan sa tingin ko yung intervention ng ating Panginoon. Dahil nakita niya na parang, wala naman akong ginawa na masama, pero parang yung ugali nila. Kasi sa akin, yung parang, alam ko yung sarili ko na hindi ko naman gagayain sila. Kasi alam ko na andyan nasa puso ang Panginoon. So, parang yung sa isip ko na, hindi ko naman pipigilin kung parang aming karilyo sila. For example, mga kapatid. Pero yung parang, hindi naman sa pakialam. Kasi alam ko na bawal yun eh. So, hindi ko talaga gagawin. Pero, syempre, ang Panginoon sabi niya na parang
bad influence. Hindi naman bad influence kasi hindi ako naman nag-influence eh. Pero parang bad company, parang ganun. So, in the moment nagkaroon ako ng sakit kasi kakakilala kami nun and then nagkaroon ako ng sakit and pinatunayan ng Panginoon na parang kung sino talaga ang tunay kaibigan mo. Dahil in the moment na sumakit ako, mga kapatid, hindi naman sa famous, pero marami akong friend. Marami akong friend para magsakit. And kahit isa, mga kapatid, walang pumunta, nagbisita sa akin. And yun, in the moment, pinakita sa akin na okay lang ako kung kahit konti lang yung friend ko, pero tunay at saka loob ng church. Yun lang sa tingin ko. God bless. Amen. Totoo po yun, mga kapatid, na hindi na naman sa sitwasyon, sa tao, sa bagay o addiction or kasalanan. Sometimes, God is saving us out of people, of a person, na maaaring hindi talaga kalooban ng Panginoon sa atin. Pwedeng grupo, pwede yung taong naligaw sa'yo, pwede yung boyfriend mo ngayon, pwede yung girlfriend mo ngayon, na sabi nga ng quotation na alam natin, before our plan direct us, God would direct our plan. Bago pa tayo sirain mismo ng plano natin, yung mga tao na tinatangkilik natin, God Himself would direct our plan. So mismo yung sira ng plano natin, bago pa tayo sirain ng ating mga sariling plano. So even people were used by the enemy to destroy us. Kaya it's a good testimony rin, mga kapatid. Siguro, Sister Ran, you can share something. Good morning po sa ating lahat. Praise God. Kung sa akin naman, mga kapatid, sobrang daming mga kapatid kasi marami akong pagkakataon sa buhay na talagang mamali yung mga decisions ko. And minsan kapag andun ka na sa what do you call it? Doon ka na sa pagkakataon or moment ng buhay natin na parang hindi natin alam yung gagawin. Yung ako talaga na alam ko sa sarili ko na especially in the past, mga kapatid, mahina ako emotionally. So, maraming pagkakataon sa buhay ko na may sinasaksak yung kaaway, mga kapatid, na mga suicidal thoughts, mga kapatid. Maraming mga pagkakataon na yung hatred hindi nawawala, taon na yung lumipas, mga kapatid. And tunay na pag doon dumating sa point natin ng ating mga buhay, mga kapatid, na ganun, hindi tinapaglabanan. No, talagang mali yung mga decisions na gagawin natin. And tunay na ang hirap makabangon, mga kapatid, at makaahon. But I really thank the Lord, mga kapatid, kasi inalis niya ako sa pagkakataon na yun. Kasi, ayan, alam ng family ko, ng parents ko yan, na may mga hatred ako sa puso ko, kaya, hindi nila ako nakakausap ng maayos, mga kapatid. Pero salamat sa ating Panginoon kasi ginamit rin niya yung family ko, ginamit niya yung mga tao sa paligid ko para magkaroon ng puso na may willingness na magpaturo, mga kapatid. Yung pinag-aralan nga namin kagabi, mga kapatid, nag-devotion kami. Maraming pagkakataon sa buhay natin, yes, ina-accept natin na mali tayo. But hindi lahat ng ina-accept na mali sila, mga kapatid, ay nagkakaroon ng teachable heart. Kasi maraming mga tao na alam na mali pero nagpapatuloy pa rin. Pero salamat sa ating Panginoon na He saved me from that moment, from those emotions na parang natatabunan na ako, mga kapatid, para hindi ko makita yung magandang plano ng Panginoon. So I really thank the Lord for saving me from all those hatreds kasi nagiging magaan lahat. And if you have freedom in the Lord, mga kapatid, you can see yourself growing in the ministry. Thank you po. Amen. Thank you, Sister Ann. Siguro last na si Brother John. Amen. So, good morning, rinig ko ba ako? So, lakas-lakasan ko lang yung boses ko kasi tulog na sila. So, sa akin siguro marami.
kung isa-isahin ko lang mga kapatid kung paano nag-intervene yung Panginoon sa mga kapamakan na mangyari sa buhay ko, ay hindi ko na mabilang. Siguro yung mga lately lang mga kapatid na mga nakikita ko, kasi aminado talaga ako sa sarili ko na kahit ganito ako kataba mga kapatid, ganito ako kalaki mga kapatid, pero hindi ako bakal mga kapatid. So ibig ko sabihin mga kapatid ay pwede akong tablan mga kapatid ng anumang sakit mga kapatid o anumang viruses mga kapatid, kasi parang naisip nila mga kapatid dahil yung buhay ko mga kapatid ay marami ako na-encounter mga kapatid, usually mga kasamahan natin sa church dito mga kapatid na nagpositive na sila mga kapatid. So pwede akong mahawaan mga kapatid kasi na-encounter ko sila o nakakasama ko sila. Pero doon talaga pinatunayan ng Panginoon talaga na kaya niya akong ingatan mga kapatid. Kaya niyang tapat siya sa pangako niya mga kapatid, kasi every time na mga kapatid na magising ako ng umaga, parati kong nilapit sa kanya Panginoon, hindi ako safe kung wala ka. Hindi ako secure Panginoon kung wala ka. That's why I always acknowledge God mga kapatid in my life mga kapatid. That's why siguro parang ano lang nila mga kapatid, maraming danger mga kapatid na dumarating sa buhay ko. But I acknowledge God mga kapatid na I will say to the Lord, He is my refuge mga kapatid, in my fortress mga kapatid. So lately lang mga kapatid, gusto ko lang i-share nung nangyari mga kapatid. So first time ko rin ma-encounter mga kapatid, nagkaroon ng malalaking mga kapatid, malalaking yelo. So marami mga kapatid ang car ng company namin, basag lahat mga kapatid, pati yung mga sasakyan ng kasama ko ay basag. So that time mga kapatid ay pauwi pa ako mga kapatid kasi under time ako mga kapatid kasi magti-take nga ako ng vaccine. So habang nagbiyahe ako mga kapatid ay parang marami na nahulog na malalaking ice mga kapatid. Pero I thank the Lord mga kapatid. Alam ko mga kapatid, maraming nahuhulog na yelo sa tabi ko mga kapatid. Pero nakita ko kahit isang yelo mga kapatid, walang dumampi sa akin mga kapatid. So ganyan mag-intervene ang Panginoon mga kapatid na parang naano lang ako mga kapatid, na-miss lang ako sa pero alam ko sarili ko na ang Panginoon ay mahawak sa akin mga kapatid. So kung tamaan ako ng isa mga kapatid, siguro hindi ko lang alam mga kapatid kasi sasakyan niya basag eh. So doon ko talaga na wow, ang galing ng Lord, kasi pwede kahit late lang ako mga kapatid, in a seconds mga kapatid, doon na nagbulusok lahat mga kapatid ng marami. Mga seconds na lang, 30 seconds bago ako nakasilong doon sa permata ng train mga kapatid. So wala pa naman akong helmet mga kapatid. So doon talaga pinatunayan ng Panginoon talaga na He is my refuge and my fortress. That's why David said mga kapatid, my God, in Him I will trust. I trust mga kapatid. So doon mga kapatid, maraming bagay sana maging parang sa tingin ng iba, mali yung desisyon ko mga kapatid to choose God mga kapatid. Pero at the end mga kapatid, doon natin mapapatunayan sa sarili natin na kung walang maling desisyon mga kapatid, na kung inununa natin ang ating Panginoon mga kapatid. So nakikita ko yung sarili ko mga kapatid na God never leave us mga kapatid, na hindi ako iniwan ng Panginoon sa sitwasyon ko mga kapatid, na kinaya ko mga kapatid, na sabi ng kapatid ko, pag nawala ka sa dito, so mawawala na rin yung pag nila sa akin. So doon ang Panginoon nag-intervene na hindi kita pagkukulangin, hindi kita pababayaan. So doon ngayon ko napatunayan talaga sa Panginoon natin na naglilingkod tayo sa Diyos na buhay mga kapatid. So God is real mga kapatid. So doon mga kapatid, doon na nag-ano ako mga kapatid sa akin sarili mga kapatid, sa every decision ko mga kapatid, kasi
nung una pa talaga mga kapatid, wala ako may isang decision sa buhay ko mga kapatid na I always failed mga kapatid. Always ako nagkakamali. Pero sa tingin man ng iba, when I choose God mga kapatid, mali parating decision ko kasi I lost my job, I lost my, di ba, yung may mga, lumayo ako sa pamilya ko mga kapatid because sa pagpili sa ating Panginoon. But God intervenes na sige lang, pumunta ka lang sa akin. So, ngayon hindi lang ako mga kapatid. So, pati yung relasyon ko sa kanya mga kapatid ay sinalba niya mga kapatid. So, at ang lahat ng mga bagay mga kapatid. So, pati yung aking spiritual na pamumuhay mga kapatid. Kung nag-mistake man ako ng isa siguro mga kapatid, baka nawala ang lahat sa akin mga kapatid. So, doon mga kapatid, God intervenes na basta magpatuloy lang ako sa Kanya. Magpatuloy lang tayo sa Kanya mga kapatid. So, yun yung aking may share mga kapatid sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ko at sa ating lahat mga kapatid. Amen. Let's comprehend sa Panginoon mga kapatid for everything that God has done for us, that God intervenes sa ating mga buhay mga kapatid. You know, yung session ni Kuya Jun, I think the best description that we can say about that is that's the favor of God mga kapatid. Let's always remember na yung love ng Panginoon, it's fair for everybody. Sa church man o wala pa sa church, yung love ni Lord, He loves every one of us, the sinners and the saints. But what makes us different is we are favored by God. Meron pong special blessing yung mga anak ng Panginoon mga kapatid. Kaya huwag na sabihin na yung mga makasalanan di mahal ni Lord. Mahal ka ng Panginoon mga kapatid. He died for every one of us. He came in to seek that which was lost. Yan ang pinaka-purpose ng Panginoon. He came for the sick and not for the whole. He came for the dead, not for the living. But huwag tayong magstay na patay. Pag nabuhay tayo sa Panginoon, we were converted to this faith, we would never be like them anymore, but we would be highly favored by God. Kaya habang nag-share si Kuya Jun, what I'm thinking is the Israelites, mga kapatid. Hindi sila inalis ni Lord sa mismong problema, pero through the storm, God is with them. And that is our assurance. Like what happened sa plague sa Egypt. Yung 10 plague mga kapatid na tumama po sa mga Egyptian because of the Pharaoh, hindi sila pinapakawalan. Meron pong isang lugar doon kung saan nakatira yung mga Israelites na hindi po natamaan ng kahit ano sa 10 plagues. But they are inside the Egypt. You can even preach with this mga kapatid. Napakagandang mensahe. Na sa loob ng Egypt, lahat yun pinlague ng Panginoon. Pero may isang lugar doon na safe yung mga Israelites. Yung dugo, yung mga frogs, mga flies, pati hailstorm, yung darkness, even the death, di ba? Nung papatay na ng death angel yung mga pangalan ng lalaki, nilagay sila ng blood sa kanilang mga doorposts. At lahat ng Israelites nakaligtas. But all of the Egyptian eldest son died on that night because God has favored on His people. On Noah, bago po bahain ang buong mundo at bago po bumuhos ang malakas na ulan, sila po ay nakapasok na doon sa ark. They're inside the safe place of God that provided them. And hindi naman nila naiwasan yung ulan. Hindi naman nila naiwasan yung baha. It's just that they were safe inside the ark. Meron pa rin mga malakas na alon. Maramdaman pa rin nila yung mga pagginig sa loob at mga pagtunog sa labas. Yung ulan, ma-feel pa rin nila yun, but they are safe inside the ark. And as the people of God, we are in the church. As long as we are inside the family of God, that is our safe place, yung church. As long as we are in the will of God, hallelujah, hanggang tayo nagpapatuloy sa Panginoon, mga kapatid. Though the storm may come, earthquake may come, drought may come, seasons would come, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Yung mga nagpapatuloy po sa ating Panginoon ay aani.
Amen. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kaya po yung blessing, yung safe, yung biyaya ng Panginoon, yung protection ng Panginoon, yung kaligtasan, yung healing, they're always conditional if we will continue. Kaya that's our resolve sa ating buhay, mga kapatid. Ano mang klaseng persecution maaaring sabihin sa atin ng ibang tao, the worst yung ating pamilya, yung ating mga kaibigan, or even ourselves. The last point that I want to make, for most of the time, hindi lang tayo sinasave ni Lord sa mga sakit, sa tao, sa lugar, sa mga pangyayari. Most of the time, God is saving us from our own self. From our own self. The heart is the most deceitful and the most wicked in all the things. At yun nasa Amen. atin yun, mga kapatid. Ourself. Yung ating sariling mga desisyon, yung mostly ang nakakapagpalala ng ating mga sitwasyon. But nagkakasakit ang tao most of the time because we've forsaken our own body. We've taken food or drink or hindi natin pinahalagan yung ating mga katawan. Or maano ba tayo na aksidente kasi pumunta tayo sa lugar na prone sa accident or we don't use the right safety method. Di ba maraming paraan na mga tao sisisi yung Panginoon, sisisi ibang tao. But most of the time, tayo naman mismo yung nagbigay ng sakit na yun, ng problema na yun. Tayo mismo yung pumili ng bagay na yun. Kaya most of the time, God is intervening on our own self. God is saving us from our own self. Yung opposite po ng verse na yun sa Jeremiah na the heart is deceitful above all things is nasa 1 John, I think chapter 4. Sinabi po ni John, but if our hearts condemn us, God is greater than our hearts. If God condemns us, God is greater than our hearts. Kahit na madalas tayo i-condemn ng ating sariling mga puso o tayo ay impluensya ng masama ng ating sariling buhay. Pero once we are in the hands of God, God is greater than our sins. God is greater than depression. God is greater than anyone na meron sa buhay natin, even our family, even our friends, even our loved ones, mga kapatid. Yung influence na meron tayo. God is greater than anything. If we would just allow God to intervene in our lives. Hallelujah. Why not? Let's thank the Lord one more time, mga kapatid, sa oras na ito at ating pasalamatan ng Panginoon. Maraming pagkakataon, the enemy is trying to destroy us. He's trying to defeat us and to bring us and to put us down. But I'm still here. You are still here. We are all still here because of the grace of God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. At sa pagkatagal, mga kapatid, we're going to the Word of God. Salamat sa Panginoon na pinadala niya tayo ng isang faithful saint na magbabahagi sa atin ng encouragement ng Word of the Lord sa ating kalagitnaan. Siya po ay ka-churchmate ni Sister Diane from Japan Church. Siya rin po ay Filipino. Sobra po ako na-bless sa mga OFW or mga kapatid natin sa ibang bansa. Kasi sabi nga nila, mga kapatid, yung mga pinakamainit daw ng mga mananampalataya ay yung mga wala sa kanilang sariling bayan. I don't know for many reasons, pero they are on fire for God. Tulad dito ni Sister Cassie, ni Kuya June, na mga nasa ibang bansa ating mga kapatid, Sister Diane, Sister Mickey. Kung inyong iisipin nyo, mga kapatid, si Brother, ang pangalan isa, Michael ba yun? Na because they're not in their comfort zone, they're in different countries, they're living with different people, with different race. Kaya most of the time, ang kanilang tiwala ay lalong sa Panginoon mas malakas, mga kapatid. Kaya I thank God we have our guest speaker for this morning from Japan. We would give her liberty to exhort, to preach, to teach whatever God placed in her heart. Kaya salamat po for accepting our invitation and for allowing God to use you
for this moment. We're glad to have Sister Arlene Magno, 6 a.m. devotion. And everybody say, God bless Sister Arlene. God God bless, God Sister bless, Arlene. Sister Arlene. Ahayag bless ko Sister lang. Wow, praise. Amen. Praise the Lord. Thank you, Brother Vincent, for allowing me to to present me for this hallelujah for this opportunity. Amen. So thank God for all your life and so blessed mga kapatid. Amen. I know I'm not a youth anymore, but I know that God has a purpose while I am here today with you, joining with you. Amen. So I thank God for all your life. Amen. Praise God. Amen. So first, I just want to thank God and also for Brother Jenmer from RTW and also Pastor Dante who is allowing me to to give encouragement today sa inyong lahat. Amen. I hope na lahat tayo ay ma-bless. Amen. Praise God. Amen. So basahin na po natin mga kapatid ating mga Biblia buksan po natin sa Luke 13, 10 to 13. Amen. So, Luke 13. Hallelujah. You can help us mga kapatid kung mahanap po natin yung So, Luke 13 verse 10 to 13. No, it's not this one. Sorry mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. No, sorry. In Genesis 18, 17 to 19. Sorry. Genesis 18. Hallelujah. So, Genesis 18, verse 17 to 19. Sinabi dito mga kapatid, and the Lord said, shall I hide from Abraham the thing which I do, seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do a justice in judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. Amen. Praise God. Hallelujah. So bibigyan ko pa mga kapatid ng titulo yung aking i-encourage ngayong umagang ito. It's about how to be position ourselves to be a blessing. Amen. Paano ba natin ipoposisyon ang ating mga sarili para tayo ay maging blessing sa mga kaluluwa, sa ating mga kapatid. Amen. Praise God. Manalangin tayo mga kapatid at upang i-anoint ng Panginoon ang salitang ibibigay niya ngayong umagang ito sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Lord Jesus, oh God, we thank you once again, oh God, for your word, Lord, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Father, we praise you and we worship you, oh God. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, oh God. Hallelujah. Nabasbasan mo, Panginoon, ang iyong salita, Lord, oh God, na iyong ibibigay ngayong umagang ito, Lord, upang lahat ng mga tagapakinig, Lord Jesus, oh God, hallelujah, ay mabless, oh God, at makatulong ito, Panginoon, sa kanilang paglago, oh God, hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan, Lord Jesus, ang iyong salita na aming pag-aaralan ngayong umagang ito, Lord, oh God. Lord, help us, Lord, oh God, with your Holy Spirit, Lord, oh God. Hallelujah. Be with us, Lord. Move mightily, oh God. Hallelujah. And anuman ang kagagawa ng kaaway, Panginoon, aking sinusuway, Lord. Hallelujah. Sa iyong matamis na pangalan. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. So lahat ay magsabing position ourselves to be a blessing. Amen. Praise God. Position ourselves to be a blessing. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, we serve God by faith to please God. Amen. Tayo lahat ay naglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil sa ating pananampalataya, dahil gusto natin ma-please ang ating Panginoon. Amen. Praise God. And we have to understand, mga kapatid, kailangan nating maintindihan kung ano nga ba yung dahilan kung bakit tayo nandito sa
mundong ito and why we are alive until now. Amen. Hallelujah. Dahil sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Amen. May purpose ang Panginoon, mga kapatid, young people, kung bakit kayo nandito ngayon. Amen. Praise God. Hallelujah. Pero paano natin ipuposisyon yung sarili natin, mga kapatid, to be a blessing to others. Amen. Hallelujah. In Luke 13 verse 11, Luke 13 verse 11. Hallelujah. Hallelujah. Luke 13 verse 11. Nabi dito, "And behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years and was bowed together and could in no wise lift up herself." Amen. Hallelujah. So binanggit dito, mga kapatid, sa salita ng Panginoon na mayroong isang babae, na 18 years na she's bowed with the infirmity, and manahihirapan siyang magpuri sa Panginoon, mga kapatid, dahil sa kanyang itsura, mga kapatid. She cannot lift up herself. Amen. Pero hindi ito nakahadlang, mga kapatid, sa kanyang pagpupuri at paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Dahil ang katayuan mo, mga kapatid, anuman yung mayroon ka ngayon, anuman yung kung sino ka ngayon, mga kapatid, amen, hindi ito nakakahadlang sa iyong paglilingkod at pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Dahil kung alam natin kung sino yung Diyos na iyong pinaglilingkuran, mga kapatid, anuman yung sagabal dyan, anuman yung hindrance, mga kapatid, if you really want to serve God, you will do it heartily within, hallelujah, na nanggagaling dito sa puso mo, mga kapatid. Amen. Mahirap ka man, mayaman ka man, mayroon ka mang kapansanan, may pera ka man o wala, mga kapatid. Kung ikaw ay truly diligent in serving God at totoo yung paglilingkod mo sa Panginoon, hallelujah, itataas mo ang Panginoon sa kanyang pangalan. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, mga kapatid, hallelujah, Jesus is calling us. Amen. Lahat tayo dito, mga kapatid, tinawag ng Panginoon. Hallelujah. At gusto niya tayong maging to become a good steward, mga kapatid. Dahil lahat tayo na nilikha ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. May kanya-kanya tayong mga talento. May kanya-kanya tayong mga gift, mga kapatid. Amen. Yun, paano ba natin gagamitin yung mga gift na to na binigay sa atin ng Panginoon? Hallelujah. Dahil gusto ng Panginoon, paano natin pangangasiwaan lahat ang mga pagpapala, mga gift na to na binigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Siguro alam naman natin yung istorya sa Bible, mga kapatid, na tungkol sa parable of the talent. Amen. Hallelujah. Na ang isa, na kapag yung isang talent na binigay sa isa, sa dalawa, tatlo, ito ay kanilang pinalago. Amen. Dahil gusto nila itong lumago at makatulong sa ikalulugod ng gawain. Pero yung isa, mga kapatid, ito, anong ginawa niya? Binaon niya ito, mga kapatid, dahil natatakot siya na ito ay mawala sa kanya. Amen. Hallelujah. Kung ipuposisyon natin, mga kapatid, yung buhay natin, kung yung calling natin na tinanggap natin sa Panginoon. Amen. Kung paano tayo makaka-bless sa mga kaluluwa, sa ating mga kapatid, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. We have to do our best, mga kapatid. Hallelujah. To be a good steward, to become faithful to God. Amen. Hallelujah. In Luke 6 verse 10. Amen. Luke 6 verse 10. Hallelujah. Sinabi dito, mga kapatid, and looking round about them all, he said unto the man, stretch forth thy hand. And he did so, and his hand was restored, whole as the other. Amen. Mga kapatid, if we truly position yourself to be a blessing, you have to accept your calling to God.
Hallelujah. We have to be walk with faith and not by sight. Amen. And if God call you, kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, amen. Hallelujah. You have to accept it, mga kapatid. Dahil ikaw yung tinalaga, you are the Nice. chosen True. one. Amen. Praise God. Kung bakit ka nandito ngayon, hallelujah. Kung ano ka ngayon, dahil may plano ang Panginoon. Gagamitin ka Amen. niya para sa ikalalago ng iglesia ng ating Panginoon. Kalalago ng gawain. Amen. Hallelujah. Hallelujah. As we all know, lahat siguro all around the world, lahat ng mga Pilipino, lahat na nandoon sa iba't ibang bansa, dito sa Japan, it's a lot of Filipinos, mga kapatid, sa Italy, kung saan lugar man tayo naroon, mga kapatid, tayo ay dinala ng Panginoon sa bansang yan dahil may purpose ang Panginoon, may plano ang Panginoon. That's And true. paano ba natin Amen. ito ipuposisyon, mga kapatid? Paano tayo magpapagamit sa ating Panginoon? Right. Amen. Hallelujah. Ang lahat lang yan, mga kapatid, hindi natin ito magagawa kung hindi natin tatanggapin yung calling na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Lahat tayo ay mayroong iba't ibang talento kung paano tayo makakatulong sa ikalalago ng gawain ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So young people, pag nating sayangin ang ating mga buhay, kung gusto ninyong magpagamit sa ating Panginoon, accept your calling. Be a good steward, mga kapatid. Right. Position yourselves to be a blessing. Amen. Sinabi sa kanyang salita sa Mark 3 verse 27. Amen. Mark 3 verse 27, sinabi dito that no man can enter into the strong man's house and spoil his good except he will first bind the strong man and then he will spoil his house. Amen. Hallelujah. So lahat tayo, mga kapatid, makakapasok sa karya ng Panginoon. Amen. Kung tatanggapin natin ang calling ng Panginoon. Ano ba? Siguro lahat naman tayo dito, mga kapatid. We baptize in Jesus' name. We receive the Holy Ghost. Amen. And we speak of tongues. Amen. So lahat, siguro tayo nandito ngayon ay natanggap na natin yan. Ngayon, tayo ngayon na nakatanggap sa ating Panginoon, na alam natin ang katotohanan, mga kapatid. This is the time. This is the time for the harvest of souls, na tayo ang gagamitin ng Panginoon to witness the souls, to bring souls into His kingdom, to draw more souls. Hallelujah. To preach His word boldly, mga kapatid. Hallelujah. Dahil hindi lahat, kung wala man tayong alam, mga kapatid, sa salita ng Panginoon, don't worry, mga kapatid. Yung mga patutuo na binigay ninyo kanina, mga kapatid, yan ang matibay na, hallelujah, na gagamitin ninyo kung wala man tayong alam sa salita ng Panginoon. Dahil ang pinaka-the best na to witness the souls, mga kapatid, is to, hallelujah, yung i-share natin yung patutuo natin sa buhay, na kung paano tayo binago ng Panginoon. Hallelujah. Kung ano ka ngayon ay dahil yan sa ating Panginoon, dahil Amen. mahal tayo ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, alam ko, maybe lahat kayo, mga kapatid, you are born to be a Christian. But for me, to be honest, mga kapatid, I'm not born as a Christian. Noong nagpunta ko dito sa Japan, mga kapatid, dito ko lang nakilala ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kagaya din ninyo, mga kapatid, noon, I'm active but in a different denomination. Mga kapatid, ako'y faithful sa church na aking kinabibilangan before. But I know that God has a purpose while God brought me here, this country, mga kapatid. Amen. Dahil faithful nga ako sa Panginoon, pero hindi ko nararamdaman na ako'y lumalago, mga kapatid. Pag mayroon kami mga Bible study, pag may mga pupuntahan kami na mag-share ng Word of God, I'm doing it, but hindi ko nararamdaman yung joy ba yung presensya ng Panginoon sa buhay ko. Pero nung nagpunta ko dito sa Japan, mga kapatid, hallelujah, hindi ko alam na dito ko pala makikilala ang Panginoon. Amen. So, nung una, alam niyo, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo yung totoo, I'm stubborn. Napakatigas ng ulo ko, mga kapatid, before, because ang una kasing nakakilala sa Panginoon ay aking mother, mga kapatid, nung nasa sa Singapore siya, mga kapatid, and then nung uwi siya sa Pilipinas. So, of course, as a family,
gusto niya yung lahat kayo makilalang Panginoon. Amen. Praise God. But ako yung pinaka-stubborn, mga kapatid. Dahil nung umuwi siya sa Pilipinas, dahil ako yung gusto niyang i-win muna, dahil ako nga ang panganay, at 4 kami magkakapatid, 3 yung lalaki. Yung mga kapatid ko. Ako yung pinaka matigas ng ulo, mga kapatid, dahil nandiyan dyan yung pastor na pupunta sa bahay namin. Alam niyo, yung ginagawa ko, mga kapatid, tinataguan ko siya. Dahil sabi ko noon, dito lang ako sa church na to, sabi ko noon doon sa church ko. Sabi ko, hindi ako magpapabaptize. Kasi hindi ko alam yung church na yun, kasi iba yung ginagawa niyo dyan. Sabi ko, hindi ko magagawa kung ano yung gusto ko. Sabi ko, hindi kasi, mostly kasi noon, nag-short ako, mga kapatid. Gusto ko yung lalabas na parang ano lang. Pero sabi ko pero may plano palang Panginoon, mga kapatid, to make it short, nung dinala ko dito nung mother ko nga, nung tinulungan niya ako makapunta dito sa Japan, mga kapatid. Hindi pa ako, talagang matigas pa rin yung ulo ko, mga kapatid. I'm joining this church, UPC, mga kapatid, pero alam yung ginagawa ko, mga kapatid, tumatakas ako, pumupunta ako sa church na kung ano yung church ko sa Pilipinas. Pero sa tulong ng panalangin ng aming pastor, ng mga faithful saints, mga kapatid, hallelujah, nung nag-join ako ng conference namin dito sa Japan, that's the time, mga kapatid, na nafilan ako ng Holy Spirit ng Panginoon. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin, mga kapatid. That's the time na natanggap ko yung presensya ng Panginoon. Sinabi nila sa akin, ano ba yung pinagsasabi? That's the time na nag-speak of tongues ako. Then after that, yun na, mga kapatid, I baptized in Jesus' name. Sabi ko, napakasarap palang mabuhay. Napakasarap pala yung pakiramdam kung naramdaman mo yung presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Pero hindi pa nagtatapos yung, mga kapatid. After nung nakilala kong Panginoon, I already baptized in Jesus' name. Hindi totally na committed na ako sa church. Marami pa rin pagsubok na nangyari sa buhay ko bago ako dinalas ng Panginoon sa lugar na kung ano yung kinalalagyan ko ngayon, mga kapatid. Marami mga pagsubok, amen, na dumating sa buhay ko, na talagang sinubok ako ng Panginoon kung hanggang saan yung pananampalataya ko, mga kapatid. Parang may mga naririnig ako kasi sa ano ko na, alis ka dyan sa church kasi hindi ba ganda yung church na yan. Parang yung nga, si Taning, mga kapatid, di ba? Kung ano yung weaknesses natin, doon tayo tinatarget ng kaaway, mga kapatid. Pero kung ikaw ay talagang nananampalataya sa Panginoon, hallelujah, at be strong yung faith mo sa Kanya, mga kapatid, hindi ka kailanman magagapi ng kaaway. Because the Bible says that if God is with us, nothing will against us. Amen. Hallelujah. Dahil ang Panginoon, kung talagang purpose ng Panginoon na mabago ka, mga kapatid, gawin lahat ng Panginoon to draw you more closer into His kingdom, mga kapatid. Amen. So doon, mga kapatid, in short, so after I received the baptism of the Holy Ghost, amen, hindi pa ako nagpagamit sa Panginoon, mga kapatid. Dahil hindi naman yung kahit may talento tayo, mga kapatid, yung maipipresent mo sa sarili mo sa church na I have a talent like this, so please use me. No, mga kapatid. Ang ating mga pastor, they have their discerning spirit, mga kapatid. Dahil alam nila kung anong ministry ka ilalagay, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya wag tayong magmadali, mga kapatid, na magpagamit sa Panginoon. Patuloy tayong manalangin, mga kapatid, dahil nandiyan ang Panginoon. Alam niya kung saan ka ilalagay na ministry, mga kapatid. Amen. So doon, mga kapatid, my first ministry na binigay sa akin ng Panginoon ay the ministry of worship, mga kapatid. Sabi ko, Lord, wala akong golden voice. Sabi ko, hindi ako magaling kumanta. Pero alam ko, Panginoon, na may plano ka, sabi ko sa Panginoon. So in that time, first time na mag-lead ako ng worship, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Of course, we have to pray the worship songs that we're going to lead, na i-anoint ang Panginoon. Amen. For that time, I remember when I was still in our rental place in Nakameguro before, first time na nag-lead ako ng worship, mga kapatid. Hallelujah. And then the first song that I sing is, I surrender all. I surrender all. Natatandaan ko yung, mga kapatid, talaga napaka-powerful, mga kapatid, yung movement ng Holy Spirit. From that time, hindi na nag-preach yung aming pastor, mga kapatid. Talagang yung flow ng Holy Spirit hanggang sa patapos yung service, mga kapatid. Talagang pagka talaga kumilos ang presensya ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hindi natin mapipigilan
dahil yun ang will ng Panginoon. Amen. Praise God. So mga kapatid, ini-encourage ko kayo mga kapatid, young people, hallelujah, mga bata pa kayo mga kapatid, hallelujah, na gamitin natin, gugulin natin ang ating mga buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon habang tayo nandito pa sa mundong ito mga kapatid. Dahil hindi natin alam kung kailan kukunin ito ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. We have to serve God. We have to offer our life unto Jesus. We surrender everything unto Him, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya kung talagang gagamitin ka ng Panginoon, we have to accept the calling of God. Amen. Hallelujah. Dahil lahat tayo, may purpose ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen. Hallelujah. In Ephesians 1, verse 3, Ephesians 1, verse 3. Hallelujah. Sinabi dito mga kapatid, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Amen. Hallelujah. So lahat tayo mga kapatid, pinagpala ng Panginoon ng spiritual blessings. Praise God. Hallelujah. That's why in Romans 12, 1 and 2, amen. Hallelujah. Romans 12, hallelujah. Sinabi dito mga kapatid, Romans 12, 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, but by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Hallelujah. Kung tayo pinagpala ng Panginoon, hallelujah, ng mga spiritual blessings na to, kung ano yung mga pagpapalang sa atin ngayong mga kapatid, paano ba natin gagamitin ang lahat na to para maging good steward tayo mga kapatid? Praise God. Hallelujah. We have to present our body, mga kapatid, as a living sacrifice. Amen. Hallelujah. And be not conformed into this word. Amen. Hallelujah. And be transformed by the renewing of your mind. Ibig sabihin mga kapatid, we have to be kingdom-minded. Amen. Lahat ng iisipin natin, we have to set our affection in the kingdom of God and not in the worldly things, mga kapatid. We have to forgive ourselves unto God, to surrender everything unto God. Hallelujah. Dahil alam ng Panginoon, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin, wala tayong may tatago sa Panginoon. Hallelujah. Pero nandiyan ang Panginoon at sinabi sa kanyang salita, yung ginamit ni Brother Vincent kanina na huwag tayong mag-worry mga kapatid. Don't be worry for all that is that you have done to the Lord, because in due time, in perfect time, hallelujah, we will receive it mga kapatid. Hallelujah, you will receive the reward. Amen. Hallelujah. Ang pagpapalang yun na ibinigay sa iyo na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So position ourselves, mga kapatid, to be a blessing. We have to know where we are now. Hallelujah. Kailangan malaman natin kung ano nga ba mayroon tayo ngayon. Amen. Hallelujah. Saan ba natin ito gugugulin, mga kapatid? Gugugulin ba lang natin ito, mga kapatid, para sa ating pansariling kapakanan? Or gagamitin ba natin ito, mga kapatid, to draw more souls into His kingdom? Amen. Dahil ang isa sa mga plano ng Panginoon, ang purpose ng Panginoon kung bakit tayo nandito is to bring souls into His kingdom, mga kapatid. To be a passion of the souls. Hallelujah. Dahil maraming kaluluwa dyan, mga kapatid. Hallelujah. Maraming kaluluwa dyan, mga kapatid, na nakakalat lang. Hallelujah. Na hindi nila alam kung ano na yung gagawin nila sa buhay. Dito sa Japan, mga kapatid, palaging tumataas yung rate ng mga nagpapakamatay, mga kapatid, dahil maraming mga kaluluwa dito na walang peace of mind. Dahil alam nyo, yung Japan, mga kapatid, they have the spirit of idolatry dito, mga kapatid, na maraming Diyos na sinasamba, mga kapatid. Amen. That's why. So, I know that God have a purpose for our life, mga kapatid, na sa amang bansa tayo, mga kapatid. Tandaan natin na tayo ay dinala ng Panginoon lahat sa bansa, kung saan lugar tayo, dahil tayo ang gagamitin ng Panginoon
to be a blessing for others, mga kapatid, to be a blessing for the souls. So let us position all ourselves, mga kapatid, kung paano tayo, hallelujah, makakatulong, hallelujah, to draw more souls to His kingdom. Amen. Hallelujah. 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 It shall come to pass, mga kapatid. At lagi niyong tandaan, mga kapatid, if we position ourselves into a blessing, hallelujah, ang Panginoon, siyang tutulong sa atin, ang kanyang banal na espiritu, ang siyang tutulong sa atin para tayo ay mas lalong pagpapalain ng ating Panginoon. Amen. Patuloy lang tayong magpagamit, mga kapatid, young people, patuloy lang tayong magpagamit. Huwag tayong maghinayang kung halos ang oras natin, ibibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. Dahil balang araw yan, mga kapatid, at makaka-receive tayo ng pagpapala. Amen. Handa pa natin i-give up, mga kapatid, ang trabaho natin dahil lamang sa paglilingkod natin sa ating Panginoon? Amen. Kayo lang makakasagot, mga kapatid. Dahil in my own testimony, mga kapatid, handa kong ibigay lahat hanggang i-give up ang trabaho ko, mga kapatid. Huwag lang masira yung paglilingkod ko sa Panginoon. Maybe I want to share this testimony, mga kapatid. Hallelujah. Dahil last 6 months, mga kapatid, na wala po akong trabaho. Dahil ginib up ko po yung trabaho ko, mga kapatid, dahil ayaw kong maapektuhan yung ministry ko dito sa church. Every night, mayroon kaming online services, mga kapatid, and my job as a teacher of the nursery, it takes long. I will start from 7 to 7 o'clock and I will be arrive home around 9 o'clock. So I'm so tired, exhausted, hindi ko na nagagampanan yung ministry ko, mga kapatid. I always late in our Zoom meeting, some online services. So sabi ko sa Panginoon, Lord, ano nga bang gusto mong gawin, Panginoon? So I've decided na i-give up ko yung trabaho ko, mga kapatid. I want to give up my job. Sinabi ko sa Panginoon. But I believe, Lord, oh God, that I'm trusting in you na bibigyan mo ako, Panginoon, ng trabaho na hindi to makakasira sa ministry ko. Sabi ko, mga kapatid, 6 months, mga kapatid, wala akong trabaho. But praise God, my family are here, mga kapatid. I'm paying my house, my house rent, my bill, mga kapatid. But thank God for providing all our needs. In Philippians 4:9, said, hallelujah, our God is a great provider. He will supply all our needs according to His riches and glory, mga kapatid. And I thank God dahil ginamit ng Panginoon ng gobyerno ng Japan, hallelujah, to help me to pay my rent bill, may mga bill, yung mga bills ko, mga kapatid, my house rent, at mayroon pang allowance, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So yun, mga kapatid, kahit wala akong trabaho, hindi ako tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. I'm still trusting God. Naging close ako sa Panginoon dahil lahat, naggagampanan ko yung tungkulin ko, mga kapatid, as a ministry of the kingdom of God. Amen. Praise God. And then, mga kapatid, praise God. Pinagpala ng Panginoon ng isang magandang trabaho. Praise God. Also in teaching job. Pero yung oras ko, mga kapatid, parang hawak ko na. Amen. Praise God. So, from 9 to 6 and 7 o'clock, nandito na ako sa bahay. And our services will start from 8 o'clock. And I said, thank you, Lord. And all the benefits are good, mga kapatid. I can go back home sometimes 5:30. Praise God. So sabi ko sa Panginoon, Lord, maraming salamat, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na hindi mo ako pinabayaan. Mga kapatid, I want to encourage everyone that if you are faithful to God, na handa mong ibigay ang lahat sa Panginoon, maging ang trabaho, wala ka mang pera, mga kapatid, kung patuloy kang maglilingkod sa ating Panginoon, na yung nandito sa puso mo, mga kapatid, yung desire ng puso mo na ibibigay mo lahat sa ating Panginoon. Ikaw ay pagpapalain ng Panginoon in due time, in perfect time. Ang blessings na yan ay yung matatanggap. Kaya, mga kapatid, wag tayong maghinayang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, lalo na kayong mga young people, hallelujah. Kayo gagamitin ng ating Panginoon, hallelujah. Hallelujah, to be more faithful to God, to be a blessing to others, mga kapatid. Para ma-bless ang mga kaluluwa, ang mga young people, hallelujah. Dahil ngayon ang gagamitin ng Panginoon, mga kapatid, to draw more souls, especially the youth, mga kapatid, into His kingdom, hallelujah. Kaya patuloy lang tayo, mga kapatid, na mag-share ng the Word of God. At ang pinaka-the best, mga kapatid, wala man tayong alam sa salita ng Panginoon, hallelujah, i-preach natin, mga kapatid, kung paano ka binago ng Panginoon.
Hallelujah, nung tinanggap mo siya Amen. sa iyong That's buhay. right. Amen. Praise God. Hallelujah. So ito lamang mga kapatid ang aking maisishare ngayong umagang ito. I hope you are blessed. Amen. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Hallelujah. So Lord, let's for thank your God. word, God. Hallelujah. Palakpakan Thank natin you, ang ating Jesus. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Thank you, God. Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Manalangin tayo mga kapatid. Lord, we thank you, God, for your word today, Lord of God. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, for using me, oh God. Maraming salamat, Panginoon, oh God. Hallelujah. For blessing them, Lord, oh God. I know, Lord Jesus, that you have a purpose for this message, oh God. For these young people, oh God. I pray, oh God, na patuloy mo silang gagamitin, Panginoon, oh God. Para sa ikalalago, Lord, oh God, ang iyong gawain, Lord. Nasa magdako sila ng mundo, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, bawat isa sa lahat ng mga nanghihina, palakasin mo, Panginoon. Sa lahat ng mga walang kalaman sa iyong salita, Lord. Hallelujah. Bigyan mo sila ng divine wisdom, na divine Hallelujah. Yes, revelation, oh God. God. Yes, So yung Lord. word, oh Lord Jesus, oh God. Dahil alam Yes, oh namin, Panginoon, hallelujah, na Hallelujah. binago mo sila, dinala mo sila kung nasaan man sila ngayon, Lord. Panginoon, oh God. Dahil sila yung gagamitin, Panginoon. Hallelujah, to draw more souls, oh God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father, Lord, oh God. Hallelujah. We worship you and we honor your name, oh God. We give you all the glory. Hallelujah. Yadalara, yes, sika, yadalara, yes. Lord Jesus. Yadalara, yes, sika, yadalara, yes, sika, yes. Hallelujah. Thank you, God. Maraming salamat, Panginoon, Lord of God. Hallelujah. Help each and every one, Lord, to position ourselves, oh God, to position yourselves, oh God, to be a blessing, oh God, for the souls. Hallelujah, that you have ordained to be saved. Maraming salamat, Panginoon, oh God. We give you all the glory and honor and praise in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So I turn over to you, Brother Vincent. Amen. Praise God. Hallelujah. Everybody say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salita na pinagkalob sa atin sa mga ito, mga kapatid. Thank you, Sister Arlene, for being available and passionately from your heart, sharing your experiences, your testimonies, and encouraging us. Kaya na habang nagsalita po kayo, ay talaga naisip ko na iba talaga yung mga kapatiran na na-experience yung kabutihan ng Panginoon when they share something. You know, talagang you can feel the presence of God and it is backed up with testimony. Alam mo kasi sinasabi mo you know, God has been faithful to you and has been good to you. That's why when you share that, you have boldness and you have confidence at nais mo rin maibahagi sa iba na kung paano mo na-experience ang kabutihan ng Panginoon. You want them also to experience that. Kaya we thank you, Sister Arlene, for your heart, for the ministry. We are encouraged and we are blessed, amen, with the word of God sa umagang ito, mga kapatid. Kasi sabi nga sa mensahe ngayon na madalas kasi mga tao gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon. Maging tayo lagi tumanggap ng blessing. Why not? Let's start to be a blessing first before asking or expecting for a blessing. We are not meant to be receiver always, but we are meant to give and to give whatever we have and whatever we can to people. Hindi naman material or financial. Mahalaga yung mga bagay na yun, mga kapatid, but most especially yung salita ng Panginoon, yung ating buhay mismo na ipagkaloob sa ibang tao, na ating ipaalam sa kanila na meron tayong Diyos. Pinagiling ko rin, you wanted them as well to know the Lord. Tama yung sinabi si Sister Arlene na hindi mo tayo alam yung buong Bible, you don't have a lot of knowledge about the doctrine or about what we know. But if you have a testimony, if you have a proof, a living proof that God changed you, that God did something, you have something to share to people, mga kapatid. Na ikaw mismo lang nasa may pag-ibig ng Diyos, yung pagpapaan ng ating Panginoon. Kaya magputuloy lang tayo, mga kapatid. 6AMD has been blessing people through online ministries, kahit sa kabila ng mga nangyari sa ating page, pero patuloy pa rin tayong magbabahagi sa salita ng Panginoon, mga kapatid. And not just online, pero yung ating individual level sa ating mga buhay mismo, sa trabaho, sa mga pag-aaral. Kasi po yung pag-preach naman, hindi naman laging sa pulpito yan, mga kapatid. Hindi naman laging sa spotlight yan na naka-live tayo or naka-Facebook tayo. It's more on our life.
how we live when we are off-cam, how we live when we are in our workplace, how we live sa mga nakasabay mo sa daan, nakasama mo sa pila, paano ka mamuhay mga kapatid. Yan yung sabi nga, the greatest preach that you could ever preach is your life lived for Christ. Yung mismong buhay mo na isa na pamuhay natin sa Panginoon at sa ibang tao. Hindi yung ating mga sinasabi, kundi yung ating mga ginagawa sa buhay natin mga kapatid. Kaya salamat po muli. Palakpakan ng Panginoon mga kapatid sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. And can we pray for you, Sister Arlene, at sa mga ating bisita, Sister Marilyn, Sister Estrelita. Estrelita. Yeah, they are from Japan too. Right, brother. Yes. And welcome po kayo sa kapatiran namin. And Amen. best Praise God. Well, I think from, ano ba, Praise Sister the Arlene? Lord. God bless you all, Amen. mga kapatid. Pwede ba ipag-pray Amen. natin kayo mga kapatid sa aking mga nanay? Yeah, we would like to offer a prayer for you. Hallelujah. Amen. Lord Jesus, maraming salamat Panginoon Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, God. nasa Japan sa ibang bansa na nagbibigay ng Yes, oras. Lord. Hallelujah. Alam mo ang kanilang mga Yes, Lord. puso, alam mo ang kanilang desire na paglingkuran ka, Yes, Panginoon. oh God. I pray that you Hallelujah. would use them mightily Maraming even more, salamat, oh Panginoon, God, sa in iyong their banal na church, Espiritu, Lord, in oh their God. ministries, Pagkumilos, Lord. their Lord, families, oh we God, thank their you so much, oh workplaces. God. Bless them. Hallelujah. For your Pagpalain blessings, mo oh kayo ng God. mga For pamilya, your protection, Panginoon. Lord. Pagpalain mo sila mga Yes, oh kapatiran, God. kamag-anak, Hallelujah. mga mahal sa We buhay, thank di you, pa Father, Lord. nakakasal. Hallelujah. We We pray for them, worship oh you, God, Lord. right now, that you would Yes, bring oh them God. Hallelujah. salvation Yes, in in their the name lives of in your Jesus. perfect time. Thank you, So, ano Father, kami Lord. naranasan, Hallelujah. maralan sila, Hallelujah. Panginoon. We Pagpalain sila thank ng you, Espiritu God. ng bagay. Hallelujah. Yes, In oh the name Lord. of Jesus, in Hallelujah. their workplaces, Lord, Yes, gabayan mo Lord. sila. Hallelujah. Yes, oh Ilayo mo God. sila, Hallelujah. Panginoon. Ilayo mo sa anumang mga karamdaman, sa anumang Hallelujah. Yes, problema, Lord. Oh God. mga We paligid, praise you, Panginoon. Lord. Maraming Hallelujah. Ikaw, salamat, Panginoon, Panginoon, oh God. buhay ng Hallelujah mga sa iyong kapatid, pagkilos, oh God. Panginoon. And you would supply all of their Hallelujah. needs according to Yes, your Lord, riches oh God. and your glory. We declare Hallelujah. Yes, oh God. every work of the Hallelujah. enemy, every depression, Yes, every Lord, oh God. Hallelujah. physical Rebuke it, attacks, oh God. with their physical In the health, power of even your their name, oh spirit, oh Lord God, we Jesus. rebuke it Hallelujah. in the name Yes, of oh Jesus God. Christ. Hallelujah. In Hallelujah. the Wala name of silang Jesus. chance na Hallelujah. mga Yes, oh namin God. We thank you, Lord, buhay oh ng mga God, for this lingkod mo, hallelujah. Panginoon. Walang Hallelujah. kaaway, Youth ministry, oh walang God. pagsigawa, Hallelujah. Dahil na Panginoon. patuloy mo, Walang Panginoon, na kaaway. We ginagamit, rebuke it Lord. in Jesus' name. Patuloy mo silang And we gamitin, release Panginoon. freedom. Pagpalain, oh We God. release Hallelujah. To be a anointing. We blessing, release Lord, oh God. blessing. Yes, oh We God. release In the name of financial Jesus. We blessing thank you sa so ilang much, mga Lord. buhay, Panginoon. Physical strength Hallelujah. We and worship you, spiritual Lord, oh blessing, God. oh God, to know you more, to dig Hallelujah. deeper in their Yes, relationship, oh Lord, oh God. God. We Hallelujah. declare all of We these give you things. all the glory, oh Sister Lord Arlene, Jesus. Sister Hallelujah. Marlene, Yes, Sister Lord, oh Estelita, God. even Sister Yes, Edeline. Salamat, Lord, oh God. Panginoon, sa mga Hallelujah. We gulang, thank you sa mga so much, nanay oh na God. nagpapatuloy maglingkod Yes, sa iyo, Lord, oh God. sa kabila ng Hallelujah. kabisihan, sa kabila ng mga ginagawa sa buhay, pero sila ay nagbibigay Hallelujah. oras Thank you, para sa God. iyo. Kaya pagpalain mo Hallelujah. sila, Panginoon, and be with Lord them Jesus. always. Hallelujah. Hallelujah. Yes, When they're Lord alone, be God. their strength, Hallelujah. oh God. In their problems, in Yes, their Lord. circumstances, Hallelujah. be their Yes, oh strength, God. oh Lord, Hallelujah. na We claim magpatuloy the maglingkod sa victory, iyo Lord, oh God. hanggang sa muli mong pagbabalik. Hallelujah. Hanggang Maraming sa aming salamat, muling hininga, Panginoon, oh Panginoon, ay God. pipiliin namin Hallelujah. na paglingkuran Yes, ka. Lord. Salamat We sa give you all the CCMP sa glory, oh pagkatao God. dito, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo even our Hallelujah. Facebook Live sa group namin. Yes, Lord, oh God. I-bless mo rin ang mga Hallelujah. taong ito. We thank you, God. Once Hallelujah. again, we bring Yes, back Lord. all the worship, all the Yes, glory, Lord. all the honor, all the Hallelujah. adoration. In the Yes, name oh of God. Jesus In the name of Christ, we Jesus pray. Christ. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.